Hello, hello, hello! Doc Bry is here! Kamusta na po kayo sa lahat ng mga nakikinig ngayon? Our topic, no? Isang health condition, a chronic disease, chronic kidney disease, nag-dialysis, and now, 1 year nang walang dialysis. Wow! Pwede pala iyon, no? Sa lahat po ng mga walang idea regarding how to improve, no, their health, eto na. So, wag na nating patagalin, no? Pasok natin si Kuya Chito Salor. Ayan. Good Gabi po. evening, Kuya Chito, no? Parang kailan lang Opo, kailan nga lang po. Opo. Okay, so brief, no, na introduction sa inyo. Paano tayo nagsimula? Ano yung health condition nyo noon? Tapos yung journey ninyo. I-summarize natin. Yan. Noong una kasi, Doc, nung galing pa ako dito sa Mindoro, na diagnose na ako noon na may chronic kidney nga daw po ako, may chronic na. Ngayon, ano sa akin ng doktor ko dito na makipagkita na ako ng nepro. Hindi ko man naintindihan daw kung ano yung nepro dahil kung kailan ako nagtanda, gago lang ako nagkasakit ng ganito. Ay, sa madaling sabi, pinabayaan ko lang po yun, mga 1 linggo. Ay lalo nang lumala yung pakiramdam ko na na bloated na ako, hirap na ako maghinga. Manas na ho ba kayo noon? Opo, manas na po ako bago nagbalik ako doon sa punta na pina-check up ako ng misis ko doon sa ospital namin dito. Hindi na ako pinapalabas talaga. Yun totoo, hindi na ako pinapalabas. Kinausap ng anak ko na nandyan sa Maynila na kung maaari daw, gawaan lang ko ng paraan para along the way, baka may mangyari sa akin na ang lang, makatawid lang po ako ng Maynila. Ay madaling sabi, sa matagal nilang pag-uusap yung doktor at pinaano ako, kinailangan gagabi kasi pagka umaga sabi niya kailangan ng si tatay para agad makatawid. Ayun, ako, awa ng Diyos, nakatawid din ako ng Maynila. Pagdating ko ng Maynila, ito na, mag-follow up check up nga lang sana ako doon. Maganda pa yung maganda pa yung pakiramdam ko na yon. Nung pumunta na kami ng Jose Reyes Hospital, ayun, di na ako pinalabas nung doktor ko po. Talagang sabi na wala na daw wala na daw wala daw pag-uusap. Diretso na ako sa emergency. Doon ako sa ICU na ako. Ano daw gagawin? Na nga daw talaga ako yung dialysis. Yun ang kagad sa akin. Dahil sobrang taas na yung sobrang taas na yung tawag nito, creatinine ko. Nung umalis ako dito, Doc, bale, pa lang yun, 1,300 yung kriya ko. Bago na tambay ako ng 1 linggo, pagdating sa Maynila, nag 1,600. Bago tamang dating doon sa Maynila, agad ako, laboratory, umabot na ng 1,800 ang kriya ko. Bloated na ako parang hindi ko yung yung paligid ko, ganon lang ko. Talagang bloated na talaga ako. Yung buong katawan ko, tama lang ako nakahiga sa kama ko. Wala na, di na ako makagalaw. Ang sakit sa katawan ko, hindi ko na magalaw, hindi ko na maangat ang katawan ko. Ganon. Ayun, ultimo nga pag-ihi, inalagyan ko ng makaihi lang ako. Okay, so nagda-dialysis 3 times a week ho ba 'yon? 3 times a week po, Doc. 3 times. 300 yung hatak sa akin. Okay, so 3 times a week. Tapos nakakailang buwan
Tapos, paano tayo nagtagpo? Ganito yung kwento, Doc. Sa loob ng ano naman din, isang buwan ako doon sa nakumpine ako. Termis man po talaga sa dialysis. Nakaramdam po talaga ako ng ginhawa doon at ako yung na-dialysis agad. Kaya doon papasalamat ko rin na na-dialysis agad ako. Dahil kulang-kulang 2 litro na yung tubig yung sa baga ko. Kaya doon pala nahirapan ako. Kaya awa ng Diyos, hindi rin ako yung nasaksakan baga ng grilya sa likod, gawa ng dala doon sa pagdadialysis. Ganon. Bago isang buwan ako doon, bali nag-stretcher ako na yung Doc. Yun doon sa ospital. Talagang stretcher ako. Bago nakakalungkot nga lang nung doon ako sa ospital dahil tuwing may sa akin, madaanan namin sa elevator, lalo na sa elevator, si Daddy sabi nila, kawawa naman yan, pag na-dialysis na tayo, habang buhay na tayo mag-dialysis. Labis din na kalungkutan ko noon dahil siyempre sila may sabi, yung mga anak ko kahit paano, kilala naman din sa DOH dahil doon din sila trabaho, marami din silang mga medical doctor na kilala. Kaya handa na rin yung loob nila na hanggang doon na lang talaga ako. Kung okay lang, Dok, ipakita ko sa wheelchair ko. Ayan, Ito yung wheelchair na, yung wheelchair na sa akin. Yan po. Okay, so yan yung buhat ni Panagi. Dahil tanggap na nila na doon na lang talaga ako sa sa wheelchair na yan. Habang buhay. Dahil yun ang nasabi na habang buhay na ako doon. Ang lang doon, Doc, nung 3 buwan na nag-dialysis ako, ay nitong ko, pag dumating ba yung time na gaganda, di naman magaling kundi gaganda yung pangkiramdam ko, may pagkakataon pa ba akong makahiwalay dito sa machine? Sabi niya sa akin, Daddy, sa case mo, for life, sulong na po kayong magda-dialysis. Aroy, talagang biglang gumuha ang ang mundo ko noong time na yun na sinabi niya sa akin. Kaya, nung umuwi ako, dala-dala ko na yung bigat ng loob ko dahil wala na, hanggang doon na lang pala ang buhay ko. Kaya nagkwento ako doon sa anak ko, doon sa kasama ko Dok nung kami doon na testimony. Ako sinabihan na talaga ako ng doktor ko na habang buhay na talaga akong magda-dialysis. Sabi niya sa akin, hayaan mo pa. May lalapitan tayong doktor, sabi niya. Ang sabi niya, habang may buhay, may pag-asa. Uy. Kaya yung time na yon, hindi, dahil tao lang ako, at saka may pagkapiliso po rin talaga ako, Dr. Totoo lang. Paano mag-low carb ako? Yan lang. Samantala, ito na nga, doktor ko, kumpleto na, may mga gamot, kumpleto sa isang araw, 9 na gamot ang gina-take ko. Bukod pa doon sa insulin. Araw-araw. Posible naman pagkain lang. Kaya nung time na yon, sabi niya sa akin, sige pa, punta tayo kay Doc Bry, schedule na natin. Kaya pumunta ako doon dahil siyempre, mga naman mawala. Bali nagliban kami nung nung time na yon ng dialysis. Nung pumunta na kami din sa iyo, Doc, na doon, ipis-pis tayo, doon pinaliwanag mo sa akin kung ano ang dapat kainin at hindi dapat, paano ang proseso sa pagkain, gaano lang karami, ganon. Kaya nung time na yun, kung nalaala mo, na sinabi ko talaga sa iyo na sa harapan ng anak ko, na nandito na rin lang ako sa sitwasyong ito, kako. Kaya sinabihan ako ng nepro ko na habang buhay na ako mag-dialysis, ilalaban ko na itong pagkakataon na ito. Kaya nung time na yon, nangako ako sa iyo na talagang susunod talaga ako sa anumang sasabihin niyo po.
Ganon. Okay, nung unang ginawa nyo yan, first week, second week, ano ho ba mga pakiramdam ninyo? Nung unang linggo, Dok, sa totoo lang, daw gusto ko na talagang bumalik sa, tumalikod sa low carb. Opo. Hirap, Dahil isipin mo, ang baon ko lang itlog, may ilan ko konting kanin, wala namang kanin, yung ano lang, yung pagkain ko, yung may karne nga siya, gulay, bago ang merienda ko, ang dala-dala ko, pipino. Kaya ako na mismo sa isip ko na hindi talaga ako magtatagal sa ganong klaseng sa ganong pamaraan gawa ng una mahina ako, lupay-pay, naka-wheelchair, ganon. Bago yun ang kakainin ko. Kaya noong mga isang linggo, talagang buong araw gabi na yun na nag-isip na talaga ako na kumbaga mag-quit na talaga ako. Magtigil lang muna ako sa pag low carb. Pero noong mga pero hindi niloob din talaga ng Panginoon na lampas ako nung mga pagdating ng 2 linggo, naramdaman ko na po talaga yung epekto noong low carb diet natin. Ano po yung mga naramdaman ninyo? Karamdaman ko, yung gout ko, dahil yun talaga. Ayun. So, nawala si Kuya Chito. Okay? So, mukhang sabi niya kasi sa akin, brownout sa kanila. So, baka na-out siya, no? Anyway, no? Si Kuya Chito, for 5 months, nagda-dialysis, no? And then, nung nag-enroll sa program namin, ginaid, tinuruan, minonitor. No? Nag-i-insulin pa noon, natanggal na sa insulin, and then, nag-improve ang blood pressure, nag-improve ang sugar. Kaya tandaan ninyo, pagka nag-i-improve ang ating mga root causes ng ating health condition, unti-unti mag-i-improve siya. Kaya nung nagulat siya, nung nagpapakuha na ng dugo, creatinine, below 300. Yan yung mga resulta ng kanyang mga creatinine, below 300 na lang. So, ang nangyari, ayan. Ang nangyari, naging twice a week na lang ang kanyang dialysis. Okay, balik ulit natin si Kuya Chito. Hi, Kuya Chito. Ayan. Ipasok po. Okay, narinig niyo ako, Kuya Chito? Mukhang walang signal. O, hintayin natin pagka nagka-signal, no? So, continue lang yung kinontinue lang yung kanyang dialysis. So, twice a week, no? Ang nangyari, no, is mas lalong nag-improve pa. Kaya, nakakapagtaka daw na kahit na twice a week na yung dialysis nila, yung kanyang creatinine still below 300. No? So, nangyari dyan, inas, no? Inas kung pwedeng once a week na lang.